Hoy! Kumuha ng malinis na damit para sa kanya. Opo. Binibining Sheng, hindi pa ba sapat ang yakap mo sa akin? O ang mga halik mo? Fu Qingquan, natatakot na ako. Sila'y sinubukan kong. Makinig kayo dyan, umalis kayo sa loob ng 10 minuto. Humayo kayo at humingi ng tawad kay Binibining Sheng o agawin namin ang Wang Group ninyo. Naiintindihan? Bakit nakatayo lang kayo dyan? Simulan na ang bangka. Hindi ko inakalang si Fu Qingquan ang magliligtas sa akin. Nasiyahan ka na? Hindi masama. Kung iuwi mo na ako ngayon, lalo pa akong sasaya. Gagamitin mo ako tapos tatakas. Binibining Sheng, ganito ba ang pakikitungo mo sa nagligtas sa'yo? Ipinagtanggol kita, pinaalis si Wang Yong, sa paningin ng lahat, akin ka na. Kung akin ka na, hindi ba't patas lang na maningil ako, dahil akin ka na? Hindi naman masyadong makapal ang mukha kong humingi ng gantimpala. Sakto lang talaga. Tinanggap mo na ang regalo, ngayon iwi mo na ako. Hindi ba dapat ako ihatid mo na ngayon? Yun na yun. Emma Sheng, mali ang pagtantya mo sa mga pangangailangan ko. Kung susubukan mong hawakan ako ulit, sasabihin ko kay Papa na minolestya mo. Sisiraan ko ang mga plano ng pamilya. Ganito ka ba magpasalamat sa nagligtas ng buhay mo? Iniligtas mo ako at pinalayas ang mga umaatake. Salamat. Matapos ang mahabang panahon, tulad pa rin ng malikot mong pagkabata. Wan. Saan ka ba napadpad? Nababaliw na ako sa pag-aalala. Lolo. Muling makita ka. Talagang napakasaya. Anak, laging kalokohan ang sinasabi mo. Ate, nasaan si Mingza? Hindi ba siya sumunod sa iyo? Sheng Sweru. Arg. Ate, nag-aalala lang ako. Bakit ako sinaktan? Nawawala ako. Kahit si Sumingzi naghanap sa akin. Kapatid kita pero wala kang pakialam. Wala ba akong karapatan? Tama ang kapatid mo. Mag-sorry ka ngayon din. Matandang may kinikilingan. Pag ako na ang namuno sa grupo, ililibing kita. Paumanhin, ate. Pero kapatid kita, paano mo nagawa to? Ha? Anak, sa labas ka lang. Ang lakas ng loob mong tawagin akong kapatid. Suruo, umalis ka sa harap ko. Sheng Wanwan. Tandaan mo, magmamakaawa ka sa akin. May nangyari ba ngayong gabi? Bakit ka galit na galit? May mga basurang kinainisan lang. Naisaayos ko na. Huwag kang mag-alala. Buti naman ligtas ka, Vivian. Nabigo ba si Wang Yong? Magpakasawa ka sa tagumpay mo, Sheng Wanwan. Pag naghari na si Mingze sa Shengshi Group, tapos na ang pamumuno mo. Lolo. Gusto kong iwaksi ang kasunduan kay Sumingse. Bakit biglaan ang desisyon? Pero dati mo namang gusto, ang lalaking si Su Mingza. Noon ako'y bulag. Ngayon, nabubuksan na ang aking mga mata. Lolo, hinding-hindi mo rin naman siya nagustuhan, di ba? Ah, totoo naman. Ngunit ang pamilya Su ay hindi papayag ng basta. Huwag kang mag-alala, Wanwan. Ano man ang pasya mo. Kahit pa mawala ang Shengshi Group, gagawin ko ito para sa iyo. Salamat, Lolo. Masyado kang mabait sa akin. Tanga. Dapat nang tapusin ang kasunduang ito. Ngunit, hindi ko bibigyan ng madaling pagtaka si Sumingse. Hindi mo talaga ako pinapadali ang buhay. Wanwan, nakipag-away ako sa gagong si na nang asar sa'yo. Ngayon nasa ospital ako at sugatan. Pwede ka bang dumalaw? CJ, pupunta ako. Nagpapakaawa ka. Gago, bibigyan kita ng leksyon.
Kung makakakuha ako ng ebidensya laban kay Sumingse, sa relasyon niya kay Sheng Suero, matatapos na ang kasunduang ito. Ngunit, mag-iingat na sila sa akin. Sino ang makakatulong dito? Binibining Sheng, pangalawang pagkakataon mo nang ginagawa ito sa akin. May ibig ka bang ipahiwati? O ganyan ka ba sa lahat ng tao? Ginoong Fu, nais mo bang pag-usapan ang partnership? Anong maganda sa negosyo? Pag-usapan na lang natin ang pag-ibig. Kung tutulungan mo ako sa hiling kong ito, baka payagan kong manligaw ka. Hindi impossible. Sabihin mo nga. Tulungan mong makakuha ng ebidensya sa kalokohan ni na Sumingse at Sheng Suero. Ano? Gusto mong magsiwalat ako ng pagtataksil ng nobyo at kapatid mo? Nagkakabalikan sila sa likod ko. Dapat silang managot, hindi ba? Papatayin mo sarili mong pamilya. Tutulungan mo ba ako o hindi, Ginoong Fu? Tulungan kita. Ano ang kapalit ko? Negosyante ako. Hindi ako nagpapatalo sa negosyo. Kung makukuha mo ang ebidensya para maputol ang kasunduan, gagawin ko ang lahat. Kahit ano. Depende sa magagawa. Bilang kapalit. Ikaw ang kailangan ko. Kung makukuha mo ang ebidensya, magiging akin ka. Tio 11, ano ang ginagawa mo? 11? Tio, anong ginagawa mo? Sumingse. Sa nakaraang buhay, ikaw ang pumatay kay Lolo. Ngayon, babayaran mo ng dugo ang ginawa mo. Isang anak sa labas, hindi ka mapapabilang sa angkan ng Fu. Wala kang karapatang tawagin akong Tio. Wisit! Lagi akong minamaliit ni Fu Qinchuan. Kapag nasakop ko na ang angkan ng Fu, siya ang una kong gigibain. Binibining Sheng. Hintayin mo ang magandang balita. Si Fu Qinchuan na mayabang, ang lakas ng kayabangan. 11, anong pinag-uusapan niyo ng tiyo ko? Sinabi niyang huwag mo siyang tawaging, hindi ka naman tunay na Fu. Nahihiya na lang ako para sa'yo. Arf. Mingze, nadulas ang dila ko, at nasabi ang totoo. Minamaliit ako ni Fu Qinchuan. Ngayon sinugatan pa ako ni Sheng 11. Pero okay lang. Kahit hindi tunay na, nasa iyo pa rin ang dugo. Makakapasok ka rin sa mansyon. Alainan. Babaero ang tiyo ko. Baka samantalahin ka niya. Malandi man si Fu Qinchuan. Mas mabuti pa siya kaysa sa... CJ, noted. Mingze, nasaktan ka ng lubha dahil sa akin. Labis akong naantig. 11, kung para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Ilset, Mingze, sugatan ka pa. Tulungan kitang pumasok para makapagpahinga. Ay. Aray, Mingze, ayos ka lang. Tingnan ko kung saan ka nasaktan. Ay, masakit ba dito? Masakit. Masakit, huwag mo hawakan. Ay, Samahan kita sa loob. aray. Sheng 11, sinadya mo to. Mingze, paano mo nasabi yan tungkol sa akin? Kung ayaw mo sakit, pwede nating kanselahin ang kasunduan. Paumanhin, 11, nandiri lang ako sa sakit. Nagbitaw ako ng salita ng walang pag-isip. Mahal na mahal kita. Paano ko matitiis na mawala ka? 11, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Siyempre naman, buong-buo ang tiwala ko sa'yo. Ikaw ang aking napipintuho, siyempre. Halina, tulungan kita. Yang Sheng 11 na yan ay nananatiling inosente at madaling lokohin. Kapag napangasawa ko na siya at nakuha ang Sheng Shi Group, ipapakita ko sa kanya kung sino ang masusunod. Wan, mag-anda sana ang petsang. Pipiliin natin para sa kasal. Noong nakaraang buhay, pagkatapos ng kasal natin, si Sumingze ay nagtaksil kay Lolo. Ngayong buhay na ito, hindi ko hahayaang saktan niya muli si Lolo. Tama ka, ate, sabi ni Mingza, hindi na siya makapaghintay na pakasalan ka. Mukhang malapit kayong dalawa. Ito'y ibinunyag niya sa'yo, ngunit hindi sa akin. Baka dapat, ipamigay ko na lang sa'yo ang nobyo. Hindi ganyan ang sitwasyon, magkaibigan lang kami ni Mingza. Wan, ikaw lang ang minamahal ko. Mahal mo ako pero nanliligaw sa kapatid ko. Kahit ang plano sa kasal, ay ginagawa ng walang pasabi sa akin. Walang hiya kayong dalawa.
Itong si Sheng Wanwan, gusto lang antalahin ang kasal. Maging maingat ka sa pananalita, sa susunod na makikipag-usap ka sa kanya. Sinusuportahan kita. Ngayon ginagamit niya ito laban sa atin. Dapat pala nanahimik na lang ako. Tsuru, alam kong nagmamalasakit ka. Ngunit sa ganitong paraan, mas mabilis nating makukuha ang Shengshi Group at magkakasama na tayo. Dapat nating sundin ang ating orihinal na plano. At siya'y ataki. Hindi ba si Sumingse ang nagpatawag sa akin dito? Ano ang ginagawa mo rito? Naghahanda ng sorpresa si Kuya Mingza. Pupunta siya mamaya. Kailangan pa niya ng konting oras. Tara't mag-inuman muna tayong magkapatid. Ehem. Ano nangyayari? Itong alak. Nahihilo na ako. Magdudusa ka ngayong gabi. Iyon na siya. Magsaya ka. Kamusta ang takbo ng plano? Huwag kang mag-alala, malapit nang dumating ang mga reporter. Di makakatakas si Sheng Wanwan ngayon. Pagkatapos ng gabing ito, kapag nakita niyang di ako umaayaw sa nakaraan niya, pakakasalan niya ako ng buong puso. Halika rito, bruha, magdiwang tayo. Sa wakas makukuha ko ang gusto ko. Nakaligtas ka noong huli sa kama. Ngayon babawi ka sa akin. Patalasin natin ang kalibugan. Si Ginoong So dito, ay nobyo ng panganay na anak ni Sheng. Eksakto, bakit siya't kasama ng pangalawang anak? Nobyo at hipag na magkasama, isang eskandalo, eskandaloso. Lumabas kayo, kapag kumalat ang peking balita, pupulbusin kayo ng pamilya Sheng. Kailan ka naging tagapagsalita ng mga Sheng? Sheng Wanwan. Anong ginagawa mo rito, di ba? Sheng Suero, akala mo ba tanga na maluloko mo ulit? Hindi mo. Nagulat ka, hindi ko ininom ang lasong iyon. Walang saysay yan. Sa akin ka mamayang gabi. Subukan mo. Kailangan lang ni Binibining Sheng ng saksi. Binibigyan kita ng pagkakataon na maging bida. Talagang kasuklam-suklam si Young Master Su. Napakahiya talaga, isang gigolo na puros pagsasamantala at panloloko, dapat siyang malunod sa kulungan ng baboy. Tama ka, Wanwan. Ako'y inakit ni Sheng Suero. Nilason ka niya nang wala ako. Sinira niya ang reputasyon mo. Ikaw pala. Tumigil ka. Nagsiselos ka sa pagmamahal ko kay Sheng Wanwan. Kaya mo siya pinagbintangan, sadyang pinagplanuhan mo siya. Sheng Suero, mandaragit na ahas. Sumingza, sabi mo ayaw mo kay Sheng Wanwan. Gusto mo lang ang kapangyarihan ng Shengshi Group. Sumings, alam mong sinira ako ni Sheng Suero. Nakipagsabwatan ka pa sa kanya. Hindi ka mapapatawad. Wanwan, hayaan mong magpaliwanag ako. Tio, sino ang tinatawag mong tio? Isang imbing mandaraya at manloloko, walang karapatang pumasok sa pamilyang Few. Tuloy lang ang plano, pasabugin siya ng kahihiyan. Pahiyain siya ng hayagan. Sa harap ng lahat. Paano ka naglakas loob humarap sa akin?
Mamayang gabi, magpapahayag ako sa harap ng lahat. Ako si Sheng Wanwan. Pawawalang bisa ang kasunduan sa pamilyang Su. Ginoong Fiu, tungkol sa nangyari ngayon, salamat. Hindi sapat ang salamat, na basta sinasabi lang. Kung gayon Ginoong Fiu, paano ako magpapasalamat? Nakuha ko na ang ebidensya, at naaksyonan ang pagpapaalis sa kasunduan. Binibining Sheng, oras nang tuparin ang pangako mo sa akin. Nandito. Binibining Sheng, saan mo gustong magsimula? Ayaw mo na tumupad sa usapan. Paano naman, hindi ko sisirain ang pangako ko sa'yo. Binata Fiu, biglaan agad ang galaw mo. Alam mo ba ang ginagawa mo? Siyempre naman. Kusa akong pumunta dito. Mukhang may maling akala ang binibining Sheng. Maling akala, hindi mo ba sinabing gusto mo ako? Ikaw ang gusto ko. Na maging asawa ko. May bahay. Eksakto. Kailangan ko ng asawa at ikaw naman ay naghihiganti. Matutugunan natin ang pangangailangan ng isa't isa. Maging asawa mo ako, protektahan kita. Gawin mo ang anumang gusto mo. Ang kontrata ay tatagal ng 6 na buwan. Pagkatapos ng panahon, manatili o malis, ikaw ang bahala. Ang kasunduang ito ay panalong-panalo para sa'yo. CJ, tinatanggap ko. Sa nakaraang buhay, si Su Mingze ay kinilala ng pamilyang Fu at umunlad. Pawawalan ko siya ng lahat. Pakikipagtulungan kay Fu Qingchuan. Wanwan, sa wakas ay akin ka na. Walang kwentang tanga. Bakit hindi mo makontrol ang sarili mo? Paano ko napalaki ang isang salbahe? Hindi mo ba nabasa ang mga dyaryo? Ang buong dyaryo ay puno ng mga larawan. Sabihin, inaprobahan na ng ama at lolo ang iyong pagbabalik sa pamilya. Ngayon ay galit na galit ang lolo mo, at baka masira ang kasunduang ito. Inay, tulungan mo ako. Anak kita. Siyempre tutulungan kita. Ngunit ang bagay na ito ay kailangan ng tulong ni Sheng Wanwan. Kung papayag siyang magpakasal, mabibigyan ito ng solusyon. Inay, hahanapin ko na siya ngayon. Anong ginagawa mo dito? Pinatanggal na si Sheng Suero sa pamilya. Hanapin mo siya sa ibang lugar. Wanwan, nandito ako para sa'yo. Ginamit niya ako sa buong panahong ito. Pwede mo ba akong patawarin dahil sa nakaraan natin? Pwede bang pinalagpas mo na ito ngayon lang? Wanwan, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Ako ba talaga ang kailangan mo? O ang Shengshi Group? Wanwan, kasinungalingan ang voice recorder. Hindi ko talaga ibig sabihin yon. Su Mingze, tigilan mo ang pagsisinungaling. Wanwan, talagang iwan mo ako. Bakit ko patatawarin ang lalaki? Nakipagtalik sa kapatid ko at nagtaksil sa akin. Pinagtitiisan mo pa ang awa. Makinig ka, huwag mong isipin na hindi ko alam. Nakikipagtalik ka kay Fu Qingchuan. Tignan natin kung gusto ka pa niya pagkatapos ko. Su Mingze, akin na si Fu Qingchuan ngayon. Hawak mo ako at sisirain ka niya. Gusto kong agawin ang mga babae ng iba. Lalo na ng tiyuhin ko. Bitaw. Bitiwan mo ako. Lalo na ang asawa ng tiyo ko. Tiyo, ako ang pamangkin mo, tiyo. Bakit mo ginawa ito sa akin? Ang kapal mo. Hulihin siya. Okay lang, okay lang. Nandito ako. Yamang hindi mo mapigil ang pagnanasa mo. Ako na ang bahala dyan. Batangasin siya palabas. Akala ko hindi natatakot si Miss Sheng. Nawalan lang.
Ako ng lakas ng binti sa kakadya. Dati mong sinabing ako ang lalaki mo. Kailan mo ito gawing opisyal? Binata Few, nakita mo ang resulta ng Kung gusto mo pang maging lalaki ko, wala pa tayong kasal na certificate. Hindi pa huli para umatras. Sa diksyonaryo ni Fu Qingchuan, walang salitang pagsisisi. Halika, dadalhin kita sa Shengshi Group. Hindi ko inakala sa buhay kong ito. Makakasal ako sa tiyuhin ni Sumingse. Ikaw ang maghahatid sa akin. Hindi ka ba abala? Tungkulin ng asawa ang alagaan ang kanyang may bahay. Wala nang mas mahalaga kundi ikaw. Tara na. Mingse, asawa kita ngayon. Dapat mong lambingin ng husto. May mga dapat akong gawin. Hindi na kita sasamahan. Mag-taxi ka na lang. Kaya, kitang-kita sa kanyang mga kilos na hindi niya ako minamahal. Dinadaya ko lang pala ang sarili ko. Anong pinagsasabi mo? Wala. Tara na. Anong oras ka uwi? Sunduin kita. Susunduin mo ako. Saan tayo pupunta? Few, hindi mo naman ako pababayaan sa kasal nating gabi. Few, kontratang kasal lang ito. Hindi kasama sa usapan ang pagtulog. Kung malungkot ka, humanap ka ng iba. Mali ang pagkaunawa mo, Few. Sabi nila, 3 araw lang palit ka na ng babae. Hindi mo naman ako kailangan. Yan ang mali sa pag-iisip mo. Sa puso, ikaw lang ang nariyan. Mapagkakatiwalaan mo ako. Nililigawan lang kita. Pasok na ako sa trabaho. Hi. Tungkol sa pagtira ng magkasama. Depende sa pagganap mo. Wan, anong ginagawa mo dito? Sir, tanggal ka na. Sa anong dahilan? Mga disenyo mo'y basura lang. Katawa-tawa, wala kang alam sa disenyo. Tapos ang taas ng apog mo. Ha, ano ba yan? Wan, magpapanggap ka pa. Dapat pumili ka ng di sikat na pagkopyahan. Ito ay likha ni Master Tina. Bakit ako magpapanggap na ibang tao? Ako si Tina. Sa nakaraan, para hindi mapahiya si Sumingse, pinigil ko ang sariling talino. At itinago ang pagiging fashion expert. Ngayong muling pagkakataon, mabubuhay ako ng walang pag-aalinlangan. Sheng Wan, wala ka ng hiya. Ni Blueprint hindi mo maguhit. Kunwari ka pang si Tina. Tandaan mo ito. Kung totoong Tina ka nga, kakainin ko ang mga blueprint. Ikaw ang nagsabi niya. Jason, katulong ni Tina. Boss Tina, yung mga bagong disenyo na ipadala na sa Shengshi Group, may iba pa bang utos? Usapan yan. Kain na. Hindi totoo. Imposible. Siguradong may plano ka para magpanggap siya. Si Ru, matigas talaga ang ulo mo. Nanakawin ang tagumpay ng kapatid. Nag-expect ka pa ng tulong. CJ. Bitawan mo ako. Ayaw mong kumain. Ipapakain kita. Umalis ka na. Gusto mo bang pakainin ka ulit ni ate? Refu, ang arte mo talaga.
Sabay sasabihin ayaw mong makitira. Nagpapakabit ka naman sa asawa mo. Nakakabaliw ang alindog ni Young Master. Nakabihis ka ng ganyan para mang-akit. Sino bang babae ang hindi mabibigani? Hindi sapat ang panonood lang. Subukan natin ang mga produkto ngayong and review. Tingnan natin kung ang bagong asawa mo'y puro hitsura lang at Ano nang ginagawa mo dito? Paano kasing bata-bata mo pa? Ang lakas na ng pagkakalimutan mo. Kanina pang umaga nang dinala kita rito. Hindi ba ako nagmalinaw? Sunduin kita pagkatapos ng trabaho. Mas malala pa ang memorya ni Binatang Master. Malinaw kong sinabing sa'yong mga aksyon ako magbabase. Kaya nga nandito ako. Tara na. Ipapakita ko sa'yo ang tunay na bilis at pagsigasi. Sheng Wanwan, ang kapal mo. Nakipagrelasyon ka pala kay tiyuhin ni Kuya Mingza. Kuya Mingza, makinig ka. Matutulungan kitang bumalik sa pamilyang Fu. Itay. Lampas na sa hangganan si Ching Chuan. Ninakaw niya ang nobya ng kanyang pamangkin. Tingnan mo ang ginawa sa anak ko. Tungkol sa nangyari ngayon. Dapat mong ayusin ito para sa akin. Sumobra na si Ching Chuan ngayon. Ninakaw niya agad ang kasintahan ng pamangkin niya. Tingnan niyo ang ginawa niya sa mukha ng anak ko. Tungkol sa nangyari ngayong araw, kailangan niyo akong ipagtanggol. Ang mga sugat ba sa mukha mo? Ay gawa nga ni Ching Chuan. Opo, Lolo. Ginayuman ng tiyuhin ko ang nobya ko. Sinalakay niya ako nang pigilan ko siya. Lolo, tingnan niyo po, matagal na silang naglolokohan. Mababalik ako sa pamilyang Fu, at makakaganti rin ng angkop. Tawagin mo agad yung balasubas na yan. Halo, Ching Chuan. Walang modo ka. Umuwi ka rito ngayon din. ngayon? Magsisimula na ang palabas, Sinta. Siguraduhin galingan mo mamaya. Huwag kang mag-alala, mahal. Hawakan mong maigi. Lumuhad ka. Tiyo, bingi ka ba? Sabi ni Lolo, lumuhod. Gago ka. Sinabi ko nang lumuhad ka. Lolo, bakit naman? Ilang taon nang nag-iisa ang tiyuhin mo. Ngayon lang may nagkagusto sa kanya. Hindi mo tinulungan. Sige na. Bakit mo pa siya kinakalaban? Ilang taon ko nang mahal si Wanwan. Nangahas kang agawin siya sa akin. Kakakumpiyansa naman ito. Sige, magdrama ka pa. Walang kwenta ang Oscars ngayon kung wala ka. Huwag kang magmalakas. Lolo, nobya ko si Wanwan. Nobya. Hindi kasal, hindi pa kasal. Ikaw ang nawalan ng asawa. Sino ba ang may kasalanan kundi ikaw? Walang silbi at bopels. Lolo, ang labo naman. Malinaw namang si Tiyo ang. Tumahimik ka. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa tita mo. Makinig kay Lolo at lumuhad ka. Ang kinikilingang matandang ito, kapag bumalik ako sa pamilyang Fu, ako mismo ang pupuksa sa'yo. Tita, paumanhin. Binatang Su, kayo ay Su. Ang asawa ko ay Fu. Di ko karapat-dapat ang tita. Hindi kami tumatanggap ng basura sa mga Fu. Ginoong Fu, kumusta ang pagganap ko? Nasiyahan ba kayo? Ang pagganap ni El Refu. Lampas sa inaasahan. Kayong dalawa. Umalis na kayo habang may pagkakataon. Tatay, kadugo mo ako. Lolo, tigilan niyo ang pagkiling sa kanya, Lolo. Umalis na kayo. Lolo, Magpaliwanag ka. Ano ba talaga ang nangyayari? tatay, tunay po ang pagmamahalan namin. Huwag mo akong lolokohin. Isang walang malay na playboy ka. Bakit pipiliin ka ni Wanwan? Pinakuha mo ba siya para dayin ako? Legal na mag-asawa kami. Legal na mag-asawa, 100% tunay. Marriage contract. Hindi mo inupa. Hindi. Pinakasalan mo talaga siya ng maayos. Master Fu, tutup. Nakarehistro kami.
Bakit Master Fu pa rin? Tatay, Hehe, ang galing. Mga alila, pumunta kayo rito. Ginoo. Dalhin ng mga regalo para sa manugang kong babae. Lahat ng iyan. Mga alila. Hehe. Lahat ito ay para sa'yo. wag po tatay. Napakamahal ng mga ito. Masyadong maluho. Maluho? Kalokohan. Anong maluho? Walang katumbas sa manugang kong babae. Ngayon ililipat ko ang kanyang 3 bilya. Sa iyo. Kasama na ang 5 ari-arian ko. Mahal, tanggapin mo ng buong puso ang mga regalo ni Ta. Eled, Paslit ka. Kunin mo na. Kunin mo. Kailangan mong itago ang baston na ito. Ito ang simbolo ng aking kapangyarihan. Kapag ginulo ka ng walang hiya, gamitin mo ang baston para disiplinahin. Nasa likuran mo ako palagi. Nagpapadrama ka na naman, tatay. Matapos nating makuha ang biyaheng kasal, dapat alagaan natin siya. Ha ha ha. Ang tarantadong ito. Namana ang mga gwapo kong katangian. Yun lang ang maganda sa kanya. Wala nang ibang purihin. Mas gwapo ako nung kabataan ko. Aba, oo nga pala. Kapag nasira ang baston, hingi ka lang ng panibago. Ha ha ha. wag kang mag-alala, tatay. Naiintindihan ko. Kumilos ka ng maayos. O gagamitin ko ang baston ni tatay para paluin ka. Astig, ma'am. Ang kakambal kong asawa ay hindi magloloko. Ba't hindi ka tumanggi? Pinilit tayong mag-overnight. Bakit kaya pinatira tayo ng tatay mo rito magdamag? Nasa labas tatay ko. Tahimik tayo. Kaya mong sumigaw. Gusto mo magpanggap tayo? El Refu, kung gusto niyong ituloy ito, iipo ako. Bastos ka. Pwede pang lumala. Gusto mong subukan, De Refu? Anong ginagawa mo? Tigil. Tigil na, Fuking Xuan. Ang mga kabataan ngayon. Ang lakas ng enerhiya. Ginoo. Nakakataba ng puso ang mag-asawang masaya. Alis na tayo. Hayaan nating magsama. Ang mga bagong kasal. Haha. Samahan niyo po ako. Tulungan ko kayo. Umalis na tatay mo. Lanan. Maliligo muna ako. Dakdak lang pala pagdating sa Jera. Mingza, si Master Fu ba ang nagutos na bumalik ka sa pamilya Fu? Bruha ka. Dahil lahat ito sa mga kalokohan mong ideya, ginawa mo akong kahiyahiya sa buong pamilya Fu. Mingza, bitawan mo ako. Hindi na ako makahinga. Umalis ka na. Huwag ka nang magpakita sa harap ko kailanman. Sheng Wanwan. Inagaw mo ang lahat ng bagay sa akin. Hindi kita palalampasin sa ginawa mo. Mukhang masayang-masaya si Enrafu kaninang umaga. Subukan kaya nating maglibot sa ibang lugar. Pwede ring pagtuunan ng pansin ang eggs ko. Mag-freshen up muna ako. Ginang Fu ay lalong naging prangka. Nasisiyahan ako dyan. Aksidente lang iyon.
Anong problema? Tatakas ka pagkatapos nating magkapalagayan. Walang pusong playboy. Sino ang nakasiping mo? Kahit na nagkagayon, si Binatang Fu dapat ang managot. Sige, ako ang bahala. Sayang, hindi ka tipo. Ano bang tipo mo? Gusto ko. Tapat na tapat, matibay ang loob. Lalaking hindi pabigay sa tukso. Talagang hindi katulad mo. Hindi mo malalaman hanggat di mo susubukan ang tibay ko. Ikaw, magtrabaho ka na lang. Mabango naman. Xingwanwan, huminahon ka. Halik lang yan, huwag kang magdrama. Kung gusto mong mabuhay si Lolo, pumunta ka mag-isa sa abandonadong gusali sa probinsya. 1-1, huwag kang lalapit, takbo, huwag mong intindihin si Lolo. Sa nakaraang buhay ko, sina Sumingze at Sheng Sueru ang naghatid sa akin dito. Pinanood kong mamatay si Lolo. Ngayong muling pagkakataon, nagbago na ako. Di kaya mapipigilan pa rin ang tadhana? Sheng Sueru, lolo mo rin siya. Paano mo nagawa to? Lolo. Itong matigas ang ulong matanda, laging paborito ka. Ilang taon kong hinintay to. Ngayon, di pwedeng mabuhay kayong dalawa. Pumili ka. Magpatiwakal ka. O patayin mo ang matandang to. Hindi. Sheng Sueru, huwag mong saktan si Lolo. Mamatay na lang ako. 1-1, huwag. 1-1, huwag mong gagawin yan. Gagawang matanda ka. Walang makakatakas sa inyong dalawa ngayon. Sheng Sueru, kung gusto mong maghiganti, ako ang puntiryahin mo. Walang kasalanan si Lolo. Dahil sa mga salita mo, pinalayas niya ako sa Sheng Corporation. Inosente siya. Malayo siya sa pagiging inosente. Pero huwag kang mag-alala. Ngayon, papano siya. At ikaw rin ay mawawalan ng buhay. Pero bago iyon, ang mukha mong ito ay matagal nang nakakairita. Ngayon, sisirain ko ito. Mag-ingat. Hulihin siya. Lolo, sagipin si Lolo ngayon din. Dalhin siya sa ospital. Peklatin ang mukha niya. Opo. Array. Nawalan ng malaking dugo ang pasyente. Kailangan ng RH negative na dugo ng agarang. Kulang sa supply ang blood bank ng ospital natin. Renegative ang dugo ko. Malaking dami ng dugo ang kailangan ng pasyente. Ikaw lang ang... Una muna ang pagligtas ng Kinchuan, 1-1. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang iligtas si lolo mo. Tara na. Huwag nang mag-transfuse pa. Masisira ang buhay mo. Kinchuan, Alam ko hangganan ng katawan ko. Ipagpatuloy ang pagkuha ng dugo. hindi pwede. Dapat may ibang paraan pa. Itigil na ang transfusion. Naghihintay si lolo sa atin. Makakaligtas si lolo sigurado. Hindi ko kayang ipambayad buhay mo kay Lolo. Anong sinasabi mo? Naghihintay pa ako para umabot ng kabutihan sa pagligtas ng buhay ko. Umalis ka na. Ilabas siya. Kinchuan, hindi ka na pwedeng magbigay pa. Kinchuan, Ipagpatuloy. salamat, Fu Kinchuan. Kung talagang nagpapasalamat ka, halikan mo ako. Boss, ligtas na si Asheng ngayon. Pwede ka nang magpahinga.
CJ, naniniwala akong okay ka na. Ibababa mo na ako. Walang pagkakataon, hindi ko hahayaang isipin ng asawa kong kulang ako. Ang galing mo ha, talagang hindi ka panipaniwala ka. Ibaba mo na ako. Kailangan kong magpalit ng damit. Hindi ka pa ba aalis? Matutulungan kita dyan. Few, kung hindi ka aalis agad, mapipilitan akong gumamit ng karahasan. Aray! Aray, gusto ko ng isa pang round ng karahasan. Alaynan. Kailangan mo bang umakto na para akong manyakis? 1-1. Sabi mo kanina hindi mo kailangan ng tulong. Tulungan mo akong tumayo. Masakit ba? Namamaga. Mukha bang hindi masakit? Few Kinchuan. Paano nangahas kang halikan ako nang walang paalam? Karapatan kong halikan ng asawa ko. Ikaw, lumabas ka na. Kailangan kong magpalit ng damit. Ayaw mo talaga ng tulong ko. O ako pa ang magpalit sa'yo. Masaya akong gawin yon. Parang pinadali mo lang. Pwede kong ipikit ang mata ko. Hinay-hinay 1-1. Marahan lang ako. Few Kinchuan. Bantayan mo ang kamay mo. Ang sensitibo mo, Irob. Tumigil ka sa pagsasalita. Huwag lalampas sa linyang ito. Kahit 1 pulgada lang. Few Kinchuan. CJ, naiintindihan ko. Ano yung ingay kanina? Pasok tayo sa loob. Tatay, pakinggan niyo po. Wala pong nakita si tatay. Tatay, pakinggan niyo po. Gets ko na. Tatay, pakinggan niyo po. Naging bata rin ako noon. Haha, gusto mong gawing, mas kagilahil alas pa? Naiintindihan ko. Gawin niyo ang gusto niyo. Kunwari wala ako rito. Hahaha, alis na ako. Few Kinchuan. Dapat sinara ang pinto. Nagkamali ng akala si Tat. Ibig na niyang pagkaroon ng apo. Sino magbubuntis para sa... Anong ginagawa mo? Anong balak mo? Huwag. Hindi pwede ito. Ay. Maaari ko siyang bigyan ng pagkakataon. Ma'am, may bisita po para sa binata. Tingnan niyo na po. Sige, pupunta na ako. Ikaw ang matandang Panginoon. Ang ipinaris kay binatang Panginoon ay hindi naman kagandahan. Sino ka? Hindi mo ba nakikita? Ako ang tunay na babae ni Panginoon. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung gusto mong manatili kay Panginoon Fu at maging parte ng pamilya Fu, ako ang una, ikaw ay pangalawa lamang. Pangalawa man ang lugar ko. Nako, Ate Yang, nandito ka rin pala. Ang bagong ipinares sa asawa natin ay walang kagandahan talaga. Diyos ko, ang tulad mo, ay nang-ahas na umupo dito. Kahit hindi mapili si Panginoon, hindi niya hahawakan ng basurang tulad, kahit 10 dipang layo. Lilinawin ko, dinadala ko ang ika-6 na anak ni Panginoon Fu, kahit swertehin ka't sumunod kay Panginoon Fu, at sumali sa ating magkakapatid, hindi mauuna ang anak. Ang galing mo, Few Kinchuan. Kahanga-hanga. Few Kinchuan, lihim mo akong niligawan, habang patago kang may mga babaeng ito. At 6 na anak sa labas. Si Young Master Fu, laging may babaeng nakapila. Sa itsura mong yan, kabit lang ang bagay sa'yo. Magserbiyo ka ng saan na parang Di mo kaya, umalis ka na. Ano kung ako'y manatili? Molditang bruha ka, sinasaktan mo ang buntis. Gasgasin mo mukha niya, parusahan natin siya. Tay, Umuwi ka na ngayon din, pasaway. Pinagtritripan si Wanwan ng mga babae mo. sino ng mga babae? Anong mga babae? Gano katagal? Buwisit.
Bumalik na si Young Master Fu. Mainam na pagkakataon para sa dagdag sahod. Siguraduhin sulitin ito. Mahal, nakauwi ka rin. Mahal, kinainaitan ng babaeng to ang anak mo. Hindi matatanggap ito ni Xiao Liu. Ipaghiganti mo kami. Xiao Liu. Wala sa mundo si Master Fu. Kasalanan ng paslit na to ang lahat. Wala akong pakialam. Nandito lagi ang tatay mo para sa'yo. Sandali. Sinong nag-imbita sa inyo? Mahal, sabihin mo pang dalawin kayo ng madalas, at alagaan si tat. Pero mahal, isusuko mo na ba ako? Tigil ang drama, nakalimutan kong sabihin. Wala nang pagpapanggap. Ito ang asawa ko. Pagdating sa pag-arte, walang tatalo kay Young Master. 6 na anak sa labas. Nagliliparan sa labas, 7 pa ang anak natin. Naku naman. Manugang, turuan mo ng leksyon. Kulang ang isang baston. Kumuha ka ng isa pa. Kunin mo rin yung reservang baston ni tatay. Mahal, pakinggan mo ako. Mga artista lang ang mga ito, para lokohin si tatay. Sixu, executive assistant ko. Magandang araw, Mrs. Lee. Siyang naman, AI assistant ko. Paumanhin po, yung Breath Lee. Ang dalawang ito, ay finance assistants ko, at si Secretary Wang. Sinasabi ko po, Mrs. Lee, talagang inupahan kami ni Mr. Fu. Triple na sahod, hindi namin matiis. Ako ang bagong HR assistant, Mrs. Lee. Xiao Yang po. Naging sobra ata ako, pasensya na po kayo. Bilang kerida, Hindi, talagang hindi. hindi ako pihikat. Xiao Liu. Si Mr. Fu, may urgent na trabaho, kailangan ko nang umalis. Mahal. Nababaliw ka na ba, Fu Qingchuan? Nagpalandag ng sarili mong sekretarya? Hindi ba't gawa ito ng tatay mo? Yuck, nakakadiri. Wala naman akong pakialam. Hoy paslit. Huwag mo akong pagbintangan, matanda. Kung di mo ako pinipilit makipagdate, di ko kailangan ng mga artista dito. Kung ayaw mo, sabihin mo ng diretso. Pinipilit ba kitang humanap ng babae? Hindi mo ako pinipilit magpakasal, pero pinupuno mo ng lalaki ang Kinonsulta mo ba ang manugang mo? Hindi ko sinasabing, hindi ako makalumang patriarka. Naiintindihan mo? Yang pagiging clan leader mo, naiirita na ako sa'yo. Walang utang na loob. Sige, ikaw na bahala. Fu Qingchuan, kung ayaw mo sa setup, diretsuhin mo ang tatay. Bakit ka nagsisinungaling? Alam niyang, naghihintay ako sa espesyal na tao. Pero may iba na siya. Maghihintay pa rin ako. Kasi alam niya, single ako dahil may minamahal akong tao. Pero may boyfriend na siya. At naghihintay pa rin ako sa kanya. Ang taong gusto mo. Si Fu Qingchuan ay may iniibig na iba. At naghihintay pa rin siya. Wan, dapat ko bang aminin ang nararamdaman ko? Desisyon mo yan, binatang Fu. Wala akong kinalaman dyan. Magpapahinga na ako. Ayaw mo pa rin akong kausap. Mukhang kailangan mo pa ng panahon. Masayang-masaya si Lolo, pag nakita niya ang sopas na ginawa ko. Shengsuero, anong ginagawa mo dito? Sinira mo ang mukha ko, hindi ko ito papatawarin. Buti na lang safe si Lolo. Kung hindi, mas malala pa to sa mga problema. Magsaya ka habang may time ka pa. Buntis ako sa anak ni Mingza. Shengsuero, hindi mo naman akalain. Gusto ko pa rin kay Sumingze, di ba? Tigilan mo yang pagpapanggap. Makinig ka. Sheng Wanwan. Kahit natulog ka pa, kay Fu Qingchuan, ano naman? Kilala siyang tamad, at babaehin. Akala mo papayag ang mga Fu na mamanahin niya. Ang sanggol na dinadala ko sa sinapupunan, ang pangunahing tagapagmana ng pamilyang Fu. Malaki ang pagpapahalaga ni Lolo Fu sa tagapagmana, kapag nakuha ni Mingza ang kontrata, sa lote sa Eastern Suburbs mamayang gabi. Siya'y mapaparangalan, bilang susunod na pinuno ng pamilyang Fu. Tataas ang aking posisyon dahil sa anak na ito. At ako'y mamumuno sa pamilyang Fu. Anong kahibangang ito?
Hindi mo pagmamayari ang lahi ng mga few. Ang lupain sa eastern suburbs. Noong nakaraang buhay ko, ang lupang iyon ay inagaw ng pamahalaan. At yamang kusang nagpapakatangka. Aawatin ko na kayong dalawa, si Mingze patungo sa kapahamakan. Anong problema? Makinig kang mabuti, Wan Sheng. Pagkatapos makuha ni Mingze ang White Sand Bay, kahit si Ching Chuanfu ay yuyukod sa kanya. Titingnan natin ang kayabangan mo pagdating noon. Mag-ipon ka na ng sapat na pondo. Sapagkat, ang White Sand Bay ay akin nang kukunin. Anong dahilan ng pag-inspeksyon sa opisina ko, Yil Refu? Walang tao sa ilalim ng aking lamesa. Gusto mo bang silipin mo mismo? Tama na ang kalokohan. Punta ako rito para sa seryosong usapan. Nais kong anyayahan si Ginoong Fi. Nasamahan ako sa bidding event mamayang gabi. Bidding event? Kailan ka pa nahilig sa ganito? Kailangan ko si Gifu sa isang pagpapanggap. Kapag nagtagumpay bibigyan kita ng regalo. Ang magiliw na imbitasyon ni Emrek. Hindi ko kayang tumanggi. Balita ko bumalik si Young Master Su sa Few Estate. Nag-iingay na naman siya. Hindi ba totoo iyan? Dahil lahat sa pangalawang anak na babae ng Sheng na nagdadala ng tagapagmana na Sina Yifu at Yi Sheng ay tunay na magkatugma. walang duda. Isa ang tagapagmana ng Few. Ang isa na may tagapagmana ng Sheng. Talagang makapangyarihang ugnayan. Maakit siguro si Binibini Sheng na napapapabayaan ng kilalang playboy sa kanyang maraming manliligaw. Tito, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Bakit mo na itanong? Yan. Dito ba ang subasta ng pamilya nyo? Hindi ako pwedeng dumalo. Hindi. Nagpapakita lang ng pagmamahal ng isang pamangkin. Gusto ng asawa ko ang lupain sa silangang suburb. Kukunin ko to sa subasta para sa kanya. Mahal, ang bait mo sa akin. Asawa kita. Sino pa ba ang dapat kong alagaan? Hoy, Sheng Wanwan. Dati ako lang ang pinapangiti mo. Ngayon ibang lalaki na ang pinopormahan mo. Napakalandi mo. Wanwan. Pagsisihan mo to. Kuya Z, kailangan nating makuha ang lupain sa silangan. Kapag nakuha ni Fu Ching Chuan to, mawawalan na tayo ng pag-asa. Huwag kang mag-alala. Akin na ang lupang yan. Ang unang ay kay Mayong Gabi, ang Baisya Bay sa silangang suburb. Panimulang tawag ay 50 milyon, magsimula na ang pagtaya. Ginoong Few, oras na para sa iyong palabas. Tandaan mo, ubusin mo ang kayamanan ni Sumingse. Para sa gantimpala ni Mrs. Few, kukunin ko ang lupang to. Walang makakapigil sa akin. 100 milyon. Nagtaas ako ng 100 milyon. Naku, mahal, ang sama mo naman. Ang tataas agad ng taya. Paano makakahabol ang mga walang pera? Sino ang naghihirap dito? Mingze, itaas mo pa. Ako na sa pondo. Isa-isa 0 milyon, 150 milyon. Tito, ikaw. Sobra ka na. Tuntunin sa auction, mataas na taya, panat. Bakit ka pumunta ng walang pera? Sa pautang ni Sheng Suero, 120 milyon lang ang meron ako. Kung tataas pa tayo, saan kukunin ang 40 milyon? Noong bata pa, laging ako inaapi ni Fu Qingchuan. Hindi ako matatalo ngayon. 150 milyon, may mas mataas pa ba? 150 milyon isang beses. 160 milyon. Naku! Mahal, ninakaw niya ang lupa natin. Kunin mo para sa akin. 160 milyon 3 beses. East Suburb White Sand Bay. Nabenta ng 160 milyon. Pagbati, Isu. Magdiwang ka habang may panahon. Kapag inanunsyo na ang pulisiya, magsisisi ka rin. Ikalawang subasta, West Suburb Blossom Creek. Simula sa 1-0 milyon. Ang Blossom Creek ay hindi White Sand Bay na mamahalin. Kilala ito bilang basurang lupa. Malulugi ang mga bibili. Kahit 10 milyon ay malulustay. 11 milyon.
tataas ang halaga ng lupang ito dahil sa mga pagbabago sa pulisya. Tiyak na kita ang 11 milyon. Kakatwa ito. May naglalustay ng 10 milyon sa walang silbing lupa. Mahal, taniman natin ng peach blossoms. Ang buong lupang ito, ayos, gagawa tayo ng resort para siguradong kita. Opo mahal, sunod ako. Akala ko may balita siya. Nagmamagaling lang pala sa pag-ibig. HMPH. May iba pang bit. West Suburb Blossom Creek, 11 milyon. Nabili. Lumabas na ang assessment ng Baisha Bay. Mall man or residential area. Garantsadong kita ang proyekto. Malawak ang pananaw ng Vice Chairman, at magaling sa negosyo ang anak niya, magkatulad ang mag-ama. Manager Su, pag nagtagumpay kayo, huwag niyo kaming maliliit na kalimutan. Tito Liu, huwag kayong mag-alala, hindi ko ipapahamak ang sinuman, narito ako ngayon, para kumita kasama ang lahat. Kung papayag kayo sa isang bagay, i-offer ko ang lupa sa Baisha Bay, para pag-investan nating lahat. Ano ang gusto ni Manager Su? Alisin si Fuking Chuan sa board. Bagamat playboy si Fu Qingchuan, seryoso siya sa grupo. Siya ang hinirang na tagapagmana. Kalakalan lang yan. Habang nandito ako, bakit siya magmamana ng Fu Group? Kung ayaw ninyong mag-invest sa Baisha Bay, ako na lang ang kikita. Manager Su, ang pagkamit yon ng magandang lupa, hindi lang patunay ng husay, kundi pati na ng kapangyarihan. Mag-i-invest ako ng 50 milyon, at susunod kay Manager Su. Sasama rin kami kay Manager Su. Sasama kami. Sumunod kay Manager Su. May panganib ang pamumuhunan. Dapat kayong maging maingat. Nandito si Qingchuan. Tito, naiinggit ka lang dahil kikita na ako. Ayaw mong makita akong magtagumpay. Sinong nagsasalita? Ah, ikaw pala. Sa tingin mo ba talaga na ang gusto ni Fuking Chuan ay magiging sayo? CJ, pag aprobado ng proyektong Baisha Bay, malalaman natin kung kanino mapupunta. Su Mingzi. Sana nakangiti ka pa rin mamaya. Ano? Manager Su. Manager Su, bakit tumaas muli ang halaga ng lupa sa Baisha? Ginawang pampublikong sementeryo ang Baisha Bay. Wala na itong halaga ngayon. Ito, hindi ito totoo. Lumabas na ang opisyal na anunsyo. Kumpirmado na, nawalan ka na ng lahat ngayon. Pero, paano ito nangyari? Ikaw pala. Hayop ka na maliit. Ikaw ang may pakana nito, di ba? Kagabing bidding war, ikaw ang walang tigil na nagtulak para agawin ang Baish. Ngayong walang kwenta na. Ako pa ang sinisisi. Su Mingzi, wala ka talagang hiya. Puso kang daga ka. Nilubog mo ako sa utang, di ba? Papatayin kita. Anong lakas mong hawakan ang babae ko? Mukhang gusto mong mamatay ah. Qingchuan, pamangkin mo mismo ang aktuhan mo? Ikaw ang unang mandaraya, Su Mingzi. Tapos isinangkot mo si King Chuan. Anong kapal ng mukha ninyong magpakita at magpanggap na biktima? Si Fuking Chuan ang pinakamarangal at magaling na lider ngayon. Sumunod kayo sa kanya o kayo ang mamumroblema. Ese. Itapon ang basurang ito. Buong galit. Huwag ninyo kaming galawin. Si Lolo ang nagpadala sa akin. Hindi niyo ako mapaalis? Kung siya hindi makakaya. Ako kaya? Papa, anong ginagawa mo rito? Tumahimik ka. Ang angkan ng Fu ay hindi pumapayag manakit ng babae. At ikaw, ang angkan ng Fu, kailan pa ako pinagdedesisyonan mo? Mga gwardiya, palayasin niyo ang mga tanggang ito sa kumpanya. Agad, sir. Papa, pakinggan niyo po ako. Pinaalis ka ni Lolo? Mauna ka. Nasaktan ka ba saan man? Lolo, okay lang po ako. Iningatan ako ni King Chuan. Matalino ang ginawa mo ngayon. Kailangan bantayan ng mga gagawang yun, bago pa nila abusuhin ng mga butas. Iprotekta ang chairman. Nauunawaan. Fuking Chuan, anong ginagawa mo? And refu, tinupad ko ang pangako ko, nasaan ang gantimpala? Binigay ko na kagabi. Anong gantimpala? Hindi ko maalala yon. Ang lupang binidding kagabi.
Tataas ang halaga niya ng husto. Pero alam mo ba? Higit pa sa lupang yon. Mas kailangan kita. Lalo kitang gustong-gusto. Pangulong Fu, wala akong nakitang kahit ano, magpatuloy kayo. Fu Qingchuan, may gusto ka ng iba. Dapat mong pagtibayin ang loob mo sa kanya. Kung maglalandi ka ng ganyan, hindi ka tatanggapin ng crush. Crush? Anong crush ang sinasabi mo? Pangulong Fu, Sana may magandang dahilan ito. hindi ko sila napigilan. Dumating na ang kliyente kaninang umaga, ipinapahanap ka. Babalikan kita mamaya. Sheng Wanwan, kumalma ka. Kontrata lang ang kasal mo kay Fu Qingchuan. Hindi sulit ang panahon mo sa tulad niyang maarte. Huwag kang masisilo sa kanya. Mingza. Mingza. Sino ang gumawa nito sa'yo? Yang babaeng si Sheng Wanwan. Niloko ako sa pagbid sa White Sand Bay kahapon. Ngayon lugmok na ako. Pinagbuhatan pa ako ni Fu Qingchuan at pinaalis sa Fu Corporation. Huwag kang mag-alala, Mingza. Malapit nang bumalik ang nanay ko, hindi lang Shengshi Group. Kahit Fu Corporation ay luluhod sa atin. Lolo, umupo ka. Li Ziyangon. Iniwan mo ang anak mo noon, at tumakas sa lalaking iyan. Bakit ngayon ka pa babalik, ha? Noong nakaraan, biglang nagbalik si Lixi Ulat at binigyan ng Shengshi Group share si Sheng Xuero. Tinulungan ni Xuerong si Su Mingze na gamitin ang Shengshi para makabalik si Mingze sa pamilya. Di ko inakalang ngayon. Mas maaga siyang babalik. Itay, ang pag-alis ko noon, ang tanging solusyon ko. Ngayong inaapi ang anak ko. Anong klase akong ina? Kung di ko siya ipagtatanggol, lumuhod at humingi ng tawad sa anak ko. Panaginip lang yan, ang kapal mo. Sheng Wanwan, salbahing bata ka, nanakit ka ng nakatatanda. Ang kabit ay hindi pamilya. Huwag mong kalimutan, si Lixi Ulan ang sumira sa pamilya natin, at hindi kailanman naging Sheng. Batong walang ina, ngayon ay, tuturuan kita ng di niya nagawa. Isang salita pa, makakausap mo na ang nanay ko. Sinabi ko lang iyon ng pasimple. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Kung babanggitin mo pa ang nanay ko, babaliin ko ang liig mo ng personal. Inay. Huwag mong sabihing hindi ako bilang nakatatanda mo. Nakapag-ayos na ako ng kasal para sa'yo. Maghanda ka ng pakasal. Kasal, eksakto. Si Kiksu ay hiwalay na nga, at medyo may edad na. Pero nag-aalok siya ng 1,000,000 yuan na dote. Dapat nagpapasalamat ka. Kung ganun nga, bakit hindi mo ipakasal ang mahal mong Sheng Xuero? At makukuha mo rin ang dote na laging mong hinahangat. Hindi karapat-dapat si Iksu kay Xuero. Sheng Wanwan, magpakasal ka. Gustuhin mo man o hindi. Kem. Sinong naglakas loob umapi sa apo ko? Itay, ginagawa ko lang ang makakabuti kay Wanwan. Mas mabuting magpakasal siya ng maayos kaysa sa babaerong si Fu Qingchuan. Hindi kita ama. Lumabas ka. Tandang gurang ka, kung hindi ko lang iniisip. Gago. Mga gwardya, itaboy niyo sila. Lolo. Lolo. Inay, ayaw magpakasal ni Wanwan. Anong gagawin natin ngayon? Wala siyang magagawa. Umalis na tayo. Sakyan na siya. Sheng Wanwan ay Sheng Wanwan. Ang sabi nitong CEO Shu na ito, sikat sa kalibugan sa edad. Maghanda ka sa gulo. Ginoong Fu, susi ng kotse ng asawa mo. Tingnan ang siye. Opo, Ginoong Fu. Wanwan, huwag kang gagawa ng kalokohan. Astig tong babaya, itong parang Sora. Pangit, ang ganda pala niya. Boss Tsu.
Pwede bang makisalo dito, per? Ito pang lansinggera na to. Dapat paghatian ng tropa yan. Sige na kaya. Ano ba ang hinihintay? 1-1. Binatang Panginoon Phil. Huling-huli na ang pagsagip mo. Itong tatlong to, nakakasilaw sa pangit ang katawan. Sila ang naghubad sa sarili. Ako pa ba magbibihis sa kanila? Dalhin nyo na sila. Opo, galaw. Arf, bilis. Naman o. Madame Few. Walang paliwanag. Ano pa? Paano mo nalaman ang tungkol sa lupa, sa White Sand Bay na magiging libingan, at paano ka nakapagtakas kanina? Bilang panganay na anak ng Angkang Sheng, natural lang ang magandang impormasyon. Tungkol naman kanina. Hindi nila ako knock-out. Astig ito ah. Hahaha. Aray, tigil. Tigil na, malakas sumuntok ang putang ito. Aray. Nasira ang braso ko. Natuto na ako sa nakaraan. Mahusay na sa pagdepensa ngayon. Ipapakita ko ang aking makintab na bakal na kamao. Lumuhod at magmukha, hanggang sabihin kong tigil. Sasabihin ko kay Giffy, na galing ako sa impyerno. Matatakot ba siya? Kung ikaw ang kasama, wala akong katatakutan. May iba pa ba? Aminado na sila. Siliksiulan ang nasa likod nito. Maaari ka nang umalis. CJ. Magsalita ka. Paano mo ito gustong ayusin? Mas masaya ang laro kong dahan-dahan. Pagdurog-durog ng sabay ay hindi masaya. Ano man ang sabihin ni Madam? Ano? Nabigo sila. Walang silbi, mga walang kwenta. Nanay, sabi ko sa'yo maganda si Sheng Wanwang swerte. Ilang beses na siyang nakatakas. Hindi uobra sa kanya ang karaniwang paraan. Nakakaasar na ito. Di niyo mapaamo ang isang daga. Anong ginagawa mo rito? Daga. Makinig ka na lang. Ibigay mo na ang mga shares. Umalis ka na. O papatayin kita. Panaginip mo yan. Sheng Wanwan. Hindi mo yata alam kung ano ang trabaho ng nanay ko. Nasa top 10 CEO siya sa buong bansa. Bilyon-bilyon ang halaga. Anong maihahambing mo sa kanya? Top 10 sa buong bansa. Tama. Payo ko sa'yo, makinig ka na lang. Pirmahan mo na itong share transfer agreement o ipapadala kita sa impyerno para samahan ang patay mong ina. Akala mo ibibigay ko ang Shengshi Group sa mga tulad mo. Panaginip mo yan. Huwag kang pumili ng out, baka ikaw ang mapahamak. Maria, sa loob ng 5 minuto, kukunin na ang Shengshi Group. Hintayin mo ang wakas mo. Fu Qingchuan. Ang gwapo mo. Sayang kasama mo si Sheng Wanwan. Bakit hindi sumama sa nanay ko? Pag naglingkod ka ng maayos sa kanya, makukuha mo, higit 1,000 na baon kada buwan. Pagsilbihan ang nanay mo, ayos. Maganda ang alok. Sayang kay Wanwan ako. Mas gugustuhin kong magpalimos kaysa sa matandang nanay mo. Huwag kang bastos. Sige, pagbibidahan kita, kasama ni Sheng Wanwan. Tumatawag na si Mama. Wakas na ng Shengshi Group. Nanay. Ano ang sinabi mo? Pumasok ang kumpanya natin sa top 5, pero pinigilan ng malalaking konglomerito. Sheng Wanwan. Ano ang ginawa mo? Kaya pinili ka ng top corporations, para panigan ka. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Huwag mo akong lokohin. Ginagamit mo ang ganda mo, para mangakit ng tao. Kung hindi, bakit kaya ng CEO, ng Fengwo Group, ipagtatanggol ka? Fenghu Group, Enmal Sheng, ang galing mo talaga. Ang dami mong kakilala. Ipagpatuloy mong protektahan ako. Ipagpatuloy mong spoilin ako. Kung hindi, baka may nanay na maghabol sa akin. Fu Qingchuan. May time ka pang magpalipad-lipad, magsismis tungkol sa mga nanay. Hanapin mo na ang nanay mo, at ayusin niyo yung problema, o mababakla ang kumpanya niya. Hintay ka lang. Hindi namin to pababayaan ni Mama. Hinanap na niya ang nanay niya. Pagdating sa galit, si Yang Master Fu ang unang-una.
Marami pa akong mga baraha. Gusto mo pang subukan? Palaging kahanga-hanga, Yifu. 2 pangungusap pa lang, nanliligaw ka na? Salamat sa pagsasanay ng asawa ko. Ano ang kinalaman ko dyan? Dahil ikaw lang ang niloloko ko. Lumabas ka na, kailangan kong magtrabaho. Baba na ang matanda. Magsikap kayong dalawa. Magtatagumpay kaya ang plan? Dinadala mo ang tagapagmana ng mga few. Galit lang pansamantala si Lolo. Pagkapanganak mo, kapag nakita na ni Lolo ang apo, masisiyahan siya ng todo. Wala nang ibang opsyon. Subukan natin ito. Tatay, Dumating ka rin. sabihin mo agad ang kailangan mo. Huwag mong istorbohin kami ni Wanwan. Lolo, buntis sikswero ng anak ko, ikakasal kami sa ilang araw. Inaanyayahan namin kayo. Ginagamit niyo ang sanggol para makabalik sa pamilya. Sheng Sweru, akala mo ba walang nakakaalam ng sikreto mo? Wala dyan. Tatay, dahil taos puso ang kanilang imbitasyon, dapat tayong Gayunpaman, siya ang nagdadalang tao ng tagapagmana ng Tama siya, tatay. Kami ay tunay na nais kayong sumama. Dahil ipinipilit ng manugang ko, ako ipipiyag na lamang. Na humarap. Lolo. Tita, hintayin namin ang inyong pagdating. Maaasahan ninyo, pupunta kami. Tatay, magsisimula na ang seremonya. Inilaan namin ang pinakamagandang upuan para sa inyo. Magsimula na ang seremonya. Malugod nating tanggapin ng magsing irog. Ngayon ay inaanyayahan namin ng mga panauhin na panoorin ang pangunahing screen. Magsisimula na ang pangunahing palabas. Sino nagpalabas nito? Nagsisimula na ang palabas. Ang binatang si Sumingse, nagpapalaki ng anak ng iba. Sino nagpakana nito? Patayin mo na. Huwag titigan. Bawal manood kahit kanino. Patayin mo ngayon din. O CJ, Mingza, maniwala ka sa akin. Hindi ako yan sa larawan. Inedit yan para mapagbintangan ako, ang dinadala kong sanggol. Iyo ito, tagapagmana ito ng pamilyang Ang sanggol sa sinapupunan, hindi kay Sumingse yan. Imposible, nagkukumpisal ka. ano pa ang dapat sabihin? Hindi pwedeng mangyari to, walang nakakaalam sa sanggol. Noong nakaraang buhay ko, hindi ko natuklasan ang relasyon ni na Sheng Sweru at Sumingse. Dahil, madalas kong makita si Sweru na may karelasyong iba. Hindi ko inakala na nagtatalik sila pala. Sweru, ang dinadala mong bata, hindi talaga kay Mingse. Ipinahamak mo ako. Bakit nagdradrama ka pa rin? Sinalakay mo ako dahil kay Sheng Wanwan. Kung hindi ka nakialam noon, nakuha ko na sana si Sheng Wanwan. Masarap na sana ang buhay ko ngayon. Hindi mo ba sinabing paglapit mo sa kanya ay para sa akin? Sa'yo, tignan mo ang sarili mo. Anak ka lang ng Kerida. Sa kalokohan mong iyan, nangangarap kang umanga. Ganito pala tingin mo sa akin. Eksakto, kung hindi sa mga teknik mo di ko akalain na makikipagtalik ka sa kahit sino. Papatayin kita. Kung di mo ako mamahalin, mamatay ka na. Kasalanan mo lahat ito. Papatayin kita. Ayos lang. 1-1. King Chuan, gising na. King Chuan, Sheng Wanwan, lahat ng nagmabait sa'yo'y dapat mamatay. Sheng Sweru, papatayin kita. Saklolo, may dumating nga. Bilis, dalhin sa ospital. Mamamatay tap.
Tulong, may tao dyan? Paalisin ko si Fu Jianghuo. Saan ka ng mga Fu? Itay. Mabubuti si King Chuan. Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Bitawan niyo ako. Kayong lahat, bitawan niyo ako. 1-1 Sheng. Anong balak mo? Anong plano mo? Ako na ang magpapasya para sa'yo. Tumalon ka ng kusa. O kaya ibabagsak ka ng tauhan ko. 1-1. Nakikiusap ako sa'yo. Tayo'y kapwa Sheng. Maawa ka sa akin. Gusto mo akong saktan. Sinubukan mo akong patayin. Naisip mo ba kahit minsan? Ako'y isa ring Sheng. Naisip mo ba, magkapatid tayo? Naglakas loob kang saktan si Fu King Chuan. Ngayon panindigan mo ang karma. Walang pagpipilian. Ako ang bahala sa'yo. Ibagsak siya. Subukan mong patayin ako. Isasama kita sa paglaho ko. Sa tingin mo karapat dapat kang mamatay kasama. Swero Sheng, noong nakaraang buhay, ganito mo ako pinatay. Ngayon gumapang ako mula sa impyerno para maghiganti. Ibagsak siya ngayon din. Huwag. Tigil. Hindi pwede. King Chuan, nakaganti na ako para sa iyo. Gising ka na. Kung bubuksan mo ang iyong mga mata, anumang hiling mo'y tutuparin ko. 1-1. Wala pa ring senyales na gigising si Qing Chuan. Hindi pa. Matapos ang mahabang pag-iisip, may dapat kang malaman. Minahal minsan ni Qing Chuan ang isang dalaga. Ngunit siya'y nakatali na sa ibang lalaki. Kaya tinago niya ang kanyang damdamin at hindi nagtapat. Alam ko. Nang pilitin ko siyang magpakasal, lubusan siyang naghimagsik at nagpakababaero. Ngunit sa kanyang puso, hindi siya tumigil sa pagmamahal. Nang dumating ka, siya'y nanatili na. Ngunit masyadong matigas ang ulo. Natatakot ako baka ang sikretong ito ay manggulo sa inyong pagsasama. Kaya, sinasabi ko na ngayon. Tama. Ito ay pag-aari ng babaeng iyon. Iningatan ito ni Qing Chuan sa loob ng mga taon. Ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Itapon mo kung gusto mo. Pagkatapos, itayo ninyo ang inyong kinabukasan. Teka, ito ba ang aking pulseras? King Chuan, ako ba ang taong hinihintay mo? King Chuan, magising ka na. Kapag iminulat mo ang iyong mga mata, sasang-ayon ako sa lahat. King Chuan, naririnig mo ba ako, King Chuan? Kukuha ako ng doktor. Sabi mo kapag nagising ako, sasang-ayon ka sa akin. Totoo ba yon? Magpatingin muna tayo. Pag-usapan natin ito mamaya. Sagutin mo muna ako. Ako, nangangako ako. Ikaw mismo ang nagsabi, huwag kang babawi sa usapan. Gago ka. Kaya, pakitang tao lang pala ang pagpapakasal ninyo. Ano ginagawa mo rito? 1-1, nahihilo ako. Tawagin mo ang nurse, bilis.
Tarantado. Pag gumaling ka na, aayusin natin to. Salbaha. One. Ang sipag mo nitong nakaraan. Nasaktan ka para iligtas ako. Tungkulin kong alagaan ka. Dahil lang doon? O dahil ba, may gusto sa akin si Yanye, Phew? Fu Qingchuan, wala ka na. Pinipigil sa mga salita, wala ka talagang pili. Natural lang ang manligaw sa asawa ko. Kahit batas, di ako mapipigil. Mag-empathy ako. Lumabas ka. Yanye, Phew, gumaling na ako. Dapat mo nang tuparin ang pangako mo. Anong pangako? Dahil pareho na tayong kasal sa totoo lang, di ba dapat gampanan mo ang tungkulin mong asawa? Kailangan kong mag-empath. Ikaw. Lumabas ka. Nag-impake ng damit. Pinalalabas mo ako, pinapatalsik mo ako, Fu, tama na ang kalokohan. para kang bata. Fu, maging seryoso ka. Para ka talagang bata. Haha. 1-1, magsimula tayo muli. Hoy! Ano? Nahulog, kumusta na si Itay? Kamusta na si Ta? Anong kapal ng mukha mong magtanong yan? Kung hindi nag-alaga si Nian King sa tatay, hindi sana siya nakaligtas hanggang sa pag-uwi. Tia Shu, ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Ito ang inan, Fu Qingchuan. Paano siya? Ikaw ang babaeng pinakasalan ng anak ko nang walang pahintulot. Opo, ina. Ako si Sheng Wanwan. Sino ang pumayag na tawagin mo akong ina? Isang palamunong babaeng pera. Ang habol, hindi ka makakasali sa pamilya Fu. Tia, huwag ninyo siyang pag-alitan. Hindi siya asawa ni Fu Qingchuan. Paiiralin ko ang diborsyo bukas. Ikaw lang ang karapat-dapat na manuga. Hindi ko iiwan si 1-1. Ikaw. Walang utang na loob. Nian King, panoorin mo kung paano ko haharapin ang walang pag-asang anak ko. Bakit mo ako binablock? Kumusta naman yun? Tita Shu, ayoko, makaaway si Ching Chuan. Engkantada ka, wala to sayo. Hindi mo kasalanan to. Sa mga walang modo, na nang akit sa anak ko sisihin. Si 1-1 ang pinaglaban kong mabawi. Kung may sisihin ka, ako na. Huwag mo siyang idamay. Ikaw, inay, kahit di mo ako tanggapin na manuga, asawa pa rin ako ni King Chuan sa batas. Wala nang ibang may karapatan. Pangahas ka. Sumuway sa nakakatanda? Ako ang magtuturo sa'yo ngayon. Mahal, Kung mananakit ka inay, hindi ko papayagan to. palagi mong ipinagtatanggol ang babaeng at hinahamon ang otoridad ko. Pagbabayaran mo to ngayon din. Ito ang aking usapin. Walang dapat makialam na tagalabas. Pinagtulungan ninyo ang aking asawa. Ako ang may pananagutan sa kanya. Aba, ang galing mo namang mag-isip. Ano? Ako pa ang iyong pagtuturuan. Tao, palayasin ninyo ang babaeng ito. Tumahimik ka. Tatay, mahal, Nagkakagulo kayo. Ikaw ay nakakahiya. Lumabas ka sa tahanang ito. siya ang unang nanira sa nakatatanda. Si 1-1 ang may-ari ng bahay na ito. Walang makapagpapaalis sa kanya. Ikaw ang dapat umalis. Kung iyan ang gusto mo. 1-1. Humihingi ako ng paumanhin. Ikaw ay naapi. Tatay, ayos lang po, tatay. Nanay ni King Chuan siya. Ganoon lang talaga siya. Kung hindi siya nagplano laban sa akin. At nabuntis si Ching Chuan. Hindi ko sana siya. Pinayagang pumasok sa pamilyang ito. Hindi ko inakalang si Fu King Chuan ay galing sa ganitong lahi. Tama na ito. Ang unahin natin ngayon ay alamin ang lagay ng matanda. Tatay, Sinasabi mo bang may nilason sa akin? noong nakaraan kong buhay, maagang namatay si Ginoong Fu sa sakit. Pero lason pala ang tunay na dahilan. Ang pulso mo ay may palatandaan ng talamak na pagkalason. Nakapangasawa mo talaga si 1-1.
Swerteng huli mo. Siyempre. Kaninong asawa ba siya sa palagay mo? Para sa mas magandang gamutan, kailangang. Manira muna si Itay sa ancestral. Ayos lang yan. Pinakamagandang desisyon. Manatili kang malapit. Mahal kong Sheng. Sheng, huwag mo sana akong magalit. Wala talagang namamagitan sa amin ni Ching Chuan. Ako'y lumaki sa piling ng pamilya. Palaging itinuring ako ni Tiash na parang tunay niyang anak. Pasensya na pero, wala akong interes sa kwento mo. Huwag mo nalang isipin yun, Sheng. Kahit na magkasama tayong lumaki, at gustong ipagtagpo ng ating mga pamilya, hindi kita makikipagkompetensya para sa kanya. Akala mo kaya mo siyang kunin. Ikaw ang bahala, pero hindi mo kaya. Anong problema mo? Akala mo matatalino mo ako. Endless Jayang. Si Tita Xu ay nakatatanda sa'yo. Paano mo siya nabuhusan ng tubig? Tita Xu, hindi ko sinasadya. Ayos lang. Endless Jayang. Alam ni Tita Xu na. Hindi mo sinasadya yon. Hindi ka niya sisishit. Puta. Ang samahan naming ni Nyan King. Hindi mapuputol ng tulad mo. Ano na namang plano ni Inay? Itong babaeng to. Ako ang magdidisiplina sa paraang para sa kanya. Huwag muna natin gulatin ang kalaban. Tingnan natin kung ano ba talaga ang pakay ni Xu Jiao. Ano ang tunay niyang balak? Mahal, samahan mo akong magpahinga. Hoy ikaw, tumigil ka dyan, bumalik ka rito, pangahas kang trinat, ang ina mo ng walang galang. Tita Xu. Sobra lang ang pag-iingat ni Ching Chuan kay Ate Sheng, kaya siya nagalit sa'yo. Yang walang utang na loob, hindi karapat-dapat. Natumira sa paa, hindi ko alam kung ano. Sumapi sa kanya ngayon, yang anak kong yan, ang papatay sa kin. Wanwan, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Isang sampal lang iyon. At isa pa, nanay mo siya. Hindi mo naman pwede makipag-away sa kanya dahil sa akin. Ano nang dapat kong gawin? Matagal na ba ganito siya sa'yo? Noong bata pa ako, hindi na niya ako nagustuhan. Pero di ba dapat, ang mga ina ay nagmamahal sa anak nila, nag-aalaga sa kanila? Bakit puro pananakit at panunumbat siya sa... Hindi ko alam. Mas maalaga siya kay Jiang Yanqing kaysa sa akin. Kahit anong pilit ko para mapasaya siya. Siguro ayaw lang niya talaga sa akin. King Chuan. Okay lang, sanay na ako. Sa kanya siguro, kasangkapan lang ako sa mga labanan ng kapangyarihan. Huwag kang mag-alala. Mahal, palagi kitang pahalagahan. El Refu, paano mo ako? Spoiler. Ginata. Ginang, may emergency. Sinta. Sinta. Sinta, bangon. Bangon ka na, nanay. Anong ginagawa ninyo? Galing siya sa karaniwang pamilya. Ano ba ang alam niya sa medisina? Bakit siya mag-aalaga sa tatay mo? Pag nagkamali siya, kayang panagutan. Binibini Sheng, alam kong may mabuti kang hangarin, pero hindi ka naman doktor. Kapag mali ang paggamot, pwede mamatay si Tio. Tiaksu, kumusta ang kalagayan niya? Malubha na. Kailangan na ng lunas agad. Tabi kayo. Anak, halika rito agad. Arg. Humiwalay kayo sa daan ko. Hoy. Teka. Malubha na ang kalagayan ng amo. Batang pasaway ka. Pinatay niya ang tatay mo at ipagtatanggol mo pa siya. Okay si Papa. Magigising na siya. Nagsisinungaling ka pa? Hindi siya humihinga hanggang mamatay siya. Yan ba ang gusto mo? Ha, Mayordomo. Iabot mo ang teleport. Tumawag ng 117 ngayon di. Arestuhin ang mamamatay tao. Hulihin ang mamamatay tao. Hoy, Tigil na sa tawag. mahal, gising ka na. Si Nyan King ang nagligtas sa'yo. Matanda na ako.
Pero hindi ako ulyanin. Mali ang ginamit na karayong ni Nyangking. Kung hindi sumaklolo si Wanwan, patay na sana ako. Mahal, nagkakamali ka. Sheng Wanwan, wala siyang alam sa medisina. Paano kanya ililigtas? Tumahimik ka nga. Hindi ako bobo, at hindi ako bulag. Ang akupunkturang teknik ni Wanwan, espesyal na pamamaraan ni Dr. Ge. Wanwan, kilala mo ang sikat na doktor? Opo, Itay. Siyang tagapagturo ko, at matalik na kaibigan ni Lolo. Kinontak ko siya kagabi, paparito na siya. Gawa-gawa mo lang yan. Alam ng lahat. Nagretiro si Dr. J matagal na. Wala na siyang estudyante. Tinanggihan din niya si Nyanki. Bakit kanya pipiliin? Kaysa sa kanya, ano ang meron ka? Nagsasalita ang aking kakayahan. Sa kanyang pambihirang talino. Guro, nandito ka na pala. Ang mahal kong estudyante ang tumawag sa akin. Paano ako hindi darating? At kung hindi pa ako dumating? Hindi ko malalaman na may nang-ahas. Naapihin ang alaga ng makalangit na manggagamot? Lahat ito ay malaking pagkakamali. Guro, pakitingnan po ang aking ama. Sige. Matandang J. Kumusta ang ama? Nag-akupuntura si Wanwan. Nalinis na halos lahat ng lason. Magpapagaling na lang siya ng maayos. Salamat matandang J. Kung talagang nagpapasalamat kayo, ingatan nyo ng maayos ang estudyante ko. Huwag niyong pahintulutang. Muli siyang apihin ng kahit na sino. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Mag-sorry kayo kay Wanwan ngayon din. Ate Sheng, paumanhin po. Mukhang nagkamali ako sa... Dahil tapat ang paghingi mo ng tawad. Babawasan ko na ito. Pagpapalain ko na ang paghingi. Mahal, ang pajama ko. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Chin Chuan, sinabi ni Tita Shu na dalhan kita ng tsaa. Walang saysay ba ang aral ng pamilyang Fu? Hindi ka man lang kumatok. Chin Chuan, hindi ka naman ganito kasakit magsalita dat. Iwan mo na lang dyan, umalis ka na. Chin Chuan, naalala mo ba ang peklat na ito sa katawan mo nang iligtas mo ako noong bata tayo? Aksidente lang yun. Wala akong naalala, lumayas ka agad. Dati mong sinasabi, mas gugustuhin mong masaktan ang sarili kaysa makita akong nasasaktan. Nyanking Giant. Mahal, hayaan mong magpaliwanag ako. Ate Sheng, hindi mo iniisip ang nangyayari sa amin ni Chin Chuan. Aksidente lang yun. Huwag kang magkamali ng pag-intindi. Kilala ko ang asawa ko. Itabi mo ang paliwanag mo. Kung may hiya ka sana, na pumasok ng walang paalam sa silid, lumabas ka na. Wanwan Sheng. Sino ka ba para mangganyan? Ang lakas ng loob mong apihin si Nyanki. Kasapi siya ng pamilya. Ikaw ang dapat. Umaalis dito. Ako ang may kasalanan. Nagkamali ako't nakita si Ching Chuan na naliligo. Lahat ng ito ay pagkakamali ko. Jayang Nyanki. Gabi na't pumasok ka sa kwarto ng asawa ko, at hinawakan mo pa ang dibdib niya. Ikaw pa ngayon ang nagpapanggap na biktima. Wala ka bang hiya? Kasabay ng anak kong lumaki si Nyanki. Magkasabay pa silang maligo noong bata. Ano naman ang masama sa pagtingin? Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad kay Nyanking ngayon din. Kung hindi, umalis ka na sa pamilya. Humingi ng tawad sa kanya? Hindi siya karapat-dapat. Hanggat hindi ka napipilitang sumuko. Itong batang ito, mahal. Ayos lang ako. Ilalabas na kita dito. Kapag lumabas ka sa bahay na ito, huwag ka nang bumalik pa. Ang tahanang walang pagmamahal. Sawa na ako sa lugar na ito. Kayong lahat. Malakas yung palo sa'yo ng nanay mo kanina. Tingnan ko nga ang katawan mo. Paano niya nagawang saktan ka ng ganito? Hindi naman masakit ang munting sugat na to. Kung ikukumpara sa pagkabata natin, walang kwentang banggitin to. Anak ka niya sa dugo't laman. Paano niya nagawa yun sa'yo? Grabe namang kalupitan yon. Tama na, huwag ka nang umiyak. Sisira ang ganda ng mukha mo.
Pangit man o hindi, asawa mo pa rin ako. Umiyak man ako, wala kang pakialam. Matapos ang mahabang paghihiwalay natin, hindi ka nagbago kahit piso. Lahat ng mga taong Huwag ka nang umiyak, pag-aanin ko ang loob mo. Hindi pwede, di kita kakalagkarin. Iiyak ako hanggang gusto ko. Ikaw pala ang nagpaiyak sa akin noon. Nung unang kita namin, malalim ang naiwang marka mo. Bakit hindi mo tinanong noon kung bakit ako umiiyak? Ang cute-cute mo kasi noon. Binigyan pa kita ng paborito kong candy. Pero bigla ka namang umalis ng walang imi, wala man lang salita mo. Kaya naman, sumabog na ang luha ko. Bata pa lang ako noon, di pa nakakilala ng magandang babaeng, nagbigay sa akin ng candy. Nahihiya akong magsalita. Maniniwala ako dyan. Buti na lang at nagkita ulit tayo. Di na sayang ang pagkakataon. Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sisihin ang sarili kung hindi ka pinagbigyan. Kung gugustuhin mo, ihiwalay si Sheng Wanwan. At pakasalan si Nyanki. Pwedeng kalimutan na natin ang nakaraan. Kung hindi ano? Kung ayaw mo, paalisin kita sa Few Corporation. Tita Shu, tigil mo na yan. Huwag mo siyang ipagtanggol. Kung magmamatigas siya, papaniwalain ko siya. Mawawala ang lahat sa kanya. Sakto. Nakakapagod na rin maging siye. Ikaw, bumalik ka rito. Tita Shu, makinig ka. Si Ching Chuan ang tunay mong anak. Ibibigay mo sa akin ang shares niya. Hindi ba't hindi yun tama? Sa puso ko. Ikaw ang tunay kong anak. Dito dapat napupunta ang mga ito. Salamat, Tita Shu. Pag wala na siyang lahat, tingnan natin kung si Sheng Wanwan, gusto pa siya. Ano, natanggal ka sa kumpanya? Wala na akong pera. Nawalan na ng lahat. Mahal, hindi mo ako iiwan, di ba? Siyempre hindi. Galit lang ako para sa'yo. Tama na. Ngayong libre na, mas madalas na akong makakasama ninyo ni Papa. Anong nangyari? Inilabas ng Few Corp ang bagong produkto, kaninang tanghali, bago pa tayo. Ano nang sinabi mo? Ano nang nangyayari? Ang bagong produkto natin na dapat ilulunsad ngayong hapon, ay nasabotahe ng kumpanyang Few. Nauna silang naglunsad. Anong ibig mong sabihin? Ang bagong produkto ng kumpanyang Few ay kapareho ng ating ilalabas. Sinisumpa ko, wala itong kinalaman sa akin. Ilang oras na lang ang meron tayo bago magsimula ang product launch. Imposibleng makapaghanda ngayon. Wanwan, ikaw ang magpatupad ng pag-aantala. Ako na ang bahala sa iba pa. Wala kang alam sa fashion design at walang karanasan. Kaya mo ba talaga to? Kaya ko ba? Tiniyak mo naman kagabi, di ba? Tama na. Napaka-importante nito. Pwedeng maging seryoso ka. Pagkatiwalaan mo ang asawa mo, walang hindi ko kayang abutin. Magpahayag ng anunsyo. Ipagpapaliban ang product launch. Anumang pagbabago. I-report agad sa akin. Narinig niyo ba? Ang bagong produkto ng Shengshi Group ay bangga sa disenyo ng Fu Corp. Kaya pala bumagsak ang stocks nila. Sa ganitong sitwasyon, ang Shengshi Group ay babagsak na. Mr. Sheng, magsisimula ang launch sa 5 minuto. Anong dapat nating gawin? Maghintay pa tayo. Naniniwala ako sa kanya. Pero kung hindi dumating si Director Fu, malulugi ng malaki ang kumpanya. Maaaring mabangkarote. Salamat sa inyong pagtitiis. Ang product launch ng Shengshi Group ay magsisimula na. Ay, pagod na pagod ako ngayon para akong nakipagdigma. Kumusta ang performance ko ngayon, Lerafu? Nabigo ba kita? Hindi ka ba tinanggal sa pwesto at nawalan ng pera? Paano ka nakakalap ng maraming tao sa ganitong maikling panahon?
At saka, walang kapintasan ang mga suot ng mga modelong iyon. Halatang gawa ito ng pinakamahusay na disenyador. Aminin mo na ngayon, magiging mabait ako. Magmatigas ka, panindigan mo. Mahal. Ako pala ang tunay na may-ari ng Phoenix Fire Group. Alam ko na. Bakit hindi ka nagulat? Nung sabay-sabay na inatake ng 5 kumpanya, ang kumpanya ng ina ni Sheng Sueru. Naisip ko na, Ah! Ang talino ng asawa ko. syempre, sino pa ba ang magtutulong-tulong para sa akin? Na pala, sino sa palagay mo ang nagsabotahe sa event ng Few Corporation? Jiang Nianqing. Ang hindi ko maintindihan. Paano niya ninakaw ang mga plano mo? Diretso na ako. Kung tunay kang Tina ngayon, kakainin ko ang mga blueprint na ito. Si Sheng Sueru lang ang nakakita ng mga disenyo ko. Maliban na lang kung ako'y muling isinilang. Si Sheng Sueru rin kaya, Sheng Sueru. Dapat ba kitang tawaging Jiang Nianqing o Sheng Sueru? Ate Sheng, nagbibiro ka ba? Sino si Sheng Zuru? Siyempre ako si Jiang Nianqing. Ganoon ba? E paano mo nakuha ang mga disenyo ng kumpanya namin? Ha, mahal, mga disenyo mo ba yan? Pasensya na, wala akong kaalam-alam. Lahat to ideya ni Tita Sh. Gusto niyang humingi ng tawad si Ching Chuan. Kung Jiang Nianqing ka man o Sheng Sueru, babalaan kita ng 1 beses lang. Napatay na kita minsan. Kaya kong ulitin. Kung ikaw nga talaga ang bumalik, hindi ako mag-aatubiling ipadala ka ulit sa impyerno. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Ngayon, ako ang magpapadala sa impyerno. Tay, ang mga lason sa katawan ay lubusan ng naalis. Ngayon kailangan mo lang magpahinga. 1-1. Sa tingin ko, dapat kayong dalawa ay bumalik na sa akin. Tayong lahat ay pamilya po. Mas masaya kapag maraming tao. Mas masama ang dati. Sheng, Ching Chuan, pakiusap umuwi na kayo. Ma'am, ang sopas na ginawa ninyo para sa amo ay handa na. Tay, personal kong inihanda ang halamang gamot para sa iyo. Hayaan mong ako ang magpakain sa iyo. Ako na ang magpapakain sa iyo. Ni Anching. Dapat mong inumin ang sopas na ito. Ano? Huwag kang mahiya. Matagal mo na itong gusto. Gustong-gusto mo ito. Hindi talaga. Ginawa ito ng Sheng Sisters para sa'yo. Uminom ka na nito ngayon. Nianqing, bakit nagmamadali ka? Pakainin si tatay ng sopas. May nilagay ka ba? Kakaiba dito. Imposible. Huwag kang magpanik. Nagbibiro lang ako. Tatay, ako na ang magpapakain sa Tatay, anong nangyari? Tatay, Tito Fu, Laso ng sopas na ito. May lason talaga sa sopas. Huwag mo siyang hawakan. Ikaw ang gumawa ng sopas na ito, at naglakas loob kang lasunin. May tao ba dyan? Dalhin si Lolo sa ospital. Bilisan nyo. Tulong. Doktor, ano ang kalagayan? kumusta ang tatay ko, Dok? hindi nakalagpas ang pasyente. Pumanaw na siya. Ikaw na babae.
Paano ka naging ganito kasama? Ang bait-bait sa'yo ng matandang ama. Ano ang lakas ng loob mong lasunin siya? Ina, hindi pa tapos ang usapan. Maliwanag na maliwanag. Siya mismo nagluto ng sopas ng tatay mo. Siya rin ang nagsubo sa kanya. Hindi ba't patunay na ito ng lahat? Tita Shu, baka may hindi pagkakaintindihan. Matalik na magkaibigan sina Sheng at Titof, hindi niya gagawin to. Huling tanong ko na ito sa'yo. Ikaw ba mismo ang naghanda ng sopas? Ako ang gumawa. Aminado na ang mga utusan. Ikaw ang nag-utos ng paglalason. Ano ngayon? Hindi mapabulaan ng ebidensya. Wala nang dahilan. Arestuhin niyo siya ngayon din. Galaw. King Chuan. 1-1. Hindi ako, King Chuan. Hindi talaga ako. Namatay ang tatay mo dahil sa kanya. Ipagtatanggol mo pa siya. Traidor ka ba sa alaala ng tatay? Anong ginagawa mo rito? Sa tingin mo, mahal ka pa ni Fu Qingchuan. Pinatay mo ang kanyang ama. Suklam na siya sa'yo. Ha ha. Walang saysay ang galit niya. Para sa tulad mong katulad mo. Sheng Wanwan, ganyan ang kapalaran ng mayayabang. Lagi kitang binabalaan. Babalikan kita kahit sa libingan. Sino ka nga ba talaga? Hindi mo pa nahuhulaan. Ikaw si Sheng Suero, hindi ba? Tama ka. Binigyan ako ng tadhana ng bagong buhay. Sa katauhan ni Jiang Nyangqing. Ngayon narito ako para maghayganti. Hayaan mong liwanagan kita. HMPH. Ako ang nagplano ng pagkalason. Ha ha ha. Ito ang kaparusahan. Sa lahat ng sa'yo, dapat mamatay lahat. Narinig ninyo ang kanyang pag-amin. Inamin niya ang pagkalason. Walang sala ako. Hindi ako ang may gawa. Palayasin niyo ako. Palayasin. Tigilan mo na yan. Handa na ang lahat. Bago kita patayin, walang makakapasok. Ako mismo ang papatay sa'yo. Papatayin kita ng sariling kamay ko. Anong ginagawa mo rito? Nagulat ka. Pasensya, hindi matutupad ang pangarap. Hindi lang sila ligtas. Mas masigla pa sila kaysa sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ha ha ha. Manugang. Magaling ang pag-arte ni Itay, di ba? Itay, ang galing ng pagkaganap mo. Bibigyan kita ng hita ng manok. Paano ito nangyari? Maliwanag namang patay siya. Huwag kang magmadaling umalis. Dapat ayusin natin ang ating mga utak. Sheng Wanwan. Nababaon ako ngayon. Hindi kita pakakawalan sa susunod. Hindi darating ang araw na iyon. Anong ibig mong sabihin? Sheng Wanwan. Sheng Wanwan. Mamamatay kang napakasakit. Mamatay kang masahol. Mabubuhay ng matagal ang asawa ko. Masakit ba? Bilisan mo, parang mamamatay na ako. Ano ba ang problema mo? Pagod na ako. Nian King. Nasaan si Nian King? Binabalak niyang patayin kami ni Wanwan. Dinakip siya. Bakit mo sila pinayagang kunin siya? May kaparusahan ng mga pagkakamali. At saka, hindi na siya si Nyangking ngayon. Kundi tinik sa kanyang puso. Kung noon pa sana, ikaw ay, kung kinilala mo si Nyangking bilang anak, hindi sana siya naglaslas ng pulso. Tay, ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Sumpa mong halimaw. Pinatay mo ang sarili mong magulang. Ngayon anak ko naman ang pinupuntirya. Imbing nila lang, mabubulok ka sa impyerno. Ano ngayon? Ang iyong tunay na anak na babae ay patay na. Ngayon ay, sa tingin ko hindi ito patas para sa kanya. Labas ka. Ano ang nangyayari? Ikaw ang ulilang ipinagkatiwala sa akin ng pinakamalapit kong kaibigan. Si Nyangking.
Ang tunay na anak na ipinilit ni Xu Jiao sa akin noon. Ang batang kanyang dinala. Kaya pala. Lagi niya akong kinamumuhian. Ninakaw ko ang lahat ng dapat para sa anak ko. King Chuan, okay lang. Nandito ako. Qing Chuan. Patawad. Noong dinala kita sa amin, gusto lang kitang alagaan ng mabuti. Pero, nilinlang ako ni Xu Jiao. Ayaw ko sa kanyang anak. Sumumpa siyang aalagaan ka, kaya pinayagan ko siya. Hindi ko inakala. Tatay. Kung wala ka, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Kung may dapat humingi ng tawad, ako ang nagpabaya sa'yo. Ako ang babaeng iyon, hindi. Kasalanan mo. Si Niang King. Ang may cancer. Pinili niyang iwan ang mundong ito. Ayaw niyang pasakitan ng ina niya. Sa kanyang sulat. Sinabi lang niya. Noong bumalik siya. Akala ko. Ayos lang siya. Hindi ko inaasahan. Qing Chuan. Pagkatapos ng lahat. Pwede mo pa ba? Tawagin akong tatay. Iniisip mo pa rin ba ang iyong ama? Kahit anong pilit ko. Di ko maalala mukha ng totoong magulang ko. Maaga na wala ang magulang ko, at matagal ko nang nakalimutan ang mga mukha nila. Pero di ako nangulila. Salamat sa maalaga kong lolo. At ngayon mayroon na rin kita. King Chuan, sa tingin ko, mahal ka pa rin ng ama mo. Minsan, di gaanong importante ang di ba? Tama ka. Dapat alagaan ko si Itay. At alagaan ka rin. King Chuan, nang una kitang makilala, di naman talaga masaya. Pero, nagpapasalamat ako at dumating ka sa buhay ko. Ang presensya mo ay nagparamdam ng pagmamahal at pagpapahalaga. Ako. Hindi. Ang babaw ng linya ko, di ko masabi. Kung di mo masabi, ako na. Fu King Chuan, pwedeng seryosohin. Ako ang nanliligaw. Di dapat babae ang manghingi. Wan. Mula pa nang magkita tayo, alam kong ikaw na. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Sa buhay na ito. At sa lahat ng susunod pang buhay. Pakakasalan mo ba ako? Isuot mo na sa magiging asawa mo. Mahal.